Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Seryoso ka na ba talaga, Bong? Nakakasuhan mo na. Si Martin, paano kung ibunjagin niya ang sekreto natin? Mag-isip ka naman, Bong! Kababayad lang ng 1 bilyong piso, sira agad sa ulan. Napamura na lang sa galit si DPWH Secretary Vince Dizon nang makitang may mga butas agad ang kakaka-inspection lamang na EDSA busway. Ang sagot ba sa hindi paggagawa ng mabuti ng proyektong yan ay pagmumura? Huwag mong gagayain ang Pangulong Duterte. Dahil ang Pangulong Duterte kapag nagmura, lahat ay nahihihi. Ikaw kapag nagmura, ikaw lang ang nahihihi. Vince Dizon, walang hiya ka. O ito mga karyaso, pagkan po natin ang buong balita ha. Ito. Lang ng 1 bilyong piso, sira agad. Ito mga karyaso. Kababayad lang ng 1 bilyong piso, sira agad sa ulan. Napamura na lang sa galit si DPWH Secretary Vince Dizon nang makitang may mga butas agad ang kakaka-inspection lamang na EDSA busway. Grabe! Yan ang agenda report ni Mike Carazon. Nabutas agad ang ilang bahagi ng kagagawa lang na EDSA busway, bunsod ng maghapong pag-ulan. Naman ba nangyari nito kabago-bago? Bakit Grabe. nagkaganyan? Napamura na lang si DPWH Secretary Vince Dizon nang makita na palyado agad ang mahigit 1 bilyong kaka-inspeksyon niya lang na EDSA rehabilitation. So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman ayun, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito Paliwanag ni Dizon, walang drainage sa daanan, kaya pumalya. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to bakit hindi naman nang na-anticipate yun. Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Hindi nangyari. Ngayong umaga, natapalan na ng DPWH ang mga nabutas na parte ng busway bilang bahagi ng kanilang emergency response. Para sa agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel. Grabe, nagmumura daw si Vince Dizon. Nagmumura daw si Vince Dizon dahil doon sa kapalpakan. O di ba, sinong kumuha ng kontrata? Ba't hindi nyo hanapin? Di po ba mga ka-reaksyon? Kinukuha niya yung style ng Pangulong Duterte, pamura-mura eh. Akala ko ba yung mga pinklawan, dilawan, tsaka mga loyalistang bangag hindi nagmumura? Vince, pumunta ka ng Davao, Vince, doon ka magmura na magmura. Pumunta ka ng Davao, doon ka mag-eskandalo. Dahil ang baha nasa Luzon, nasa Benguet, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, Manila, saan pa yung mga ka-reaksyon. Huwag kang pupunta dito, punta ka ng Davao doon ka magmura na magmura. Diyan ka sa busway. Diyan ka sa busway, wala ka doon sa mga nakalubog lampas tao no? Talagang nagpasikat ka diyan sa busway, no? Ang galing sabi ni Bangag, punta ka doon sa busway, doon ka magmura na magmura. Huwag kang pupunta huwag kang pupunta ng Pampanga. Pampanga masyadong masyadong malalim ang tubig doon, hindi pwedeng sisihin yung mga barrier, hindi pwedeng sisihin doon. Punta ka ng EDSA, diyan ka lang sa EDSA. Diyan ka lang sa EDSA magmura na magmura, Binsa. Huwag kang pupunta ng Bulacan, huwag kang pupunta ng Benguet, huwag kang pupunta ng Batangas, Bataan, Zambales, kung saan pa yung malalalim na baha. Huwag kang pupunta diyan. Punta ka lang ng EDSA. Doon ka magmura na magmura, magpakitang gilas ka doon. Doon sa 1.2, 1.4 billion ba yun? Doon ka magmura na magmura, magpakitang gilas ka doon, Vince. Gayahin mo si Duterte, nagmumura na nagmumura. Walang hiya ka, Vince. Alatado na kayo. Nililigaw niyo ang taong bayan. Puro pa-PR, puro pakitang gilas lang ang ginagawa ninyo. Mga kayo na pong magdugtong doon. Dugtungan na po ninyo. Dugtungan na ninyo. Mga walang hiya kayo. Mga... Ito. Meron daw 3 senador na babaliktad. Yan ang sinasabi ko dyan Galing sa majority, pupunta ng minority sa Cayetano Black. Alam niyo mga partner yung baliktaran na yan. Kahit saang
side, pwedeng magkaroon ng baliktaran. Pwedeng dito sa Cayetano. Pero huwag niyong kalilimutan na pwede rin yan dyan sa inyo. Ngayon, mayroong umuugong na 3 senador na babaliktad. Ay malamang baka dinadagukan ng dibdib niya, no? Tinatamaan na, nakukonsensya na. Mga tao naman yan eh. Sila alam nila kung anong totoo. Pilipinas, sumandahan na tayo kasi pag lumipat yung 3 na yan, tapos na ang korupsyon. Ito mangyayari, papaliwanag ko sa inyo. Paglipat ng 3, majority ang Cayetano Black. Lalabas yan si Senator Marcolita, siyempre. Lalabas si Jingo Estrada. Tapos na ang korupsyon. Pag natapos ang korupsyon, maligaya na ang Pilipinas. Inday Sara ng presidente. Saan pa tapos na ang impeachment. Kaya pagdasal natin mga partner na magkatotoo ang balita na to na mayroong 3 senador na lilipat dito sa Cayetano Black. Bumbarkas siya na. Sinasabi ko sa inyo, hindi magpapabaya ang nasa taas mga partner. Matatapos din ang bangungot na ito na nangyayari sa ating bayan. Manalangin ka para sa sarili mo at manalangin ka para sa ating bayan. Hintayin natin yan. 3 yan. Pag nangyari yan, tapos na ang boxing. Alam niyo mga kareaksyon, ang nagustuhan ko sa tao na yon, yung kanyang optimism, pagiging positive. Pero yung sinasabi niyan 3 ang babaligtad. Sa panahong ito, takot na takot pa po sila kay Remula. Takot na takot pa sila dyan kay Bangag. Medyo, siguro bandang mid of 2027. Medyo, kung kikilos man si Bangag at saka si Remula, medyo paubos na yung oras. Pero ngayon, medyo malayo-layo pa yun yung babaligtad na yun Hindi pa masyadong klaro yun. Hindi pa masyadong klaro. O, tignan mo siya, no? Anak ni Eddie Villanueva. Di ba? Natakot siya kay Remula. Nung sinabi niyang hinog na, bumaligtad. Tingnan mo itong si Chis. Nung sinabing hinog na, biglang naging biglang naging hindi hinog, di ba? Ako si Reniboy Julian. Isa po ako sa Prep 18. Na ngayon po ay Prep 14 na lang po. Kinalulungkot ko po namin na may bumaliktad o nag-recant na 4. Sana hindi kayo bubuliin ng inyong mga kapitbahay at kamag-anak. Lalong-lalo na yung mga anak ninyo. At alam naman natin na totoo ang mga siniwalat natin. Pero ano ang ginawa ninyo? Bumaliktad kayo nang dahil sa malaking halaga na offer sa inyo. 25 million bawat isa. At hindi lang naman kayo ang naoperan. Ako at sa ating mga kasamahan naoperan din. Pero hindi kami nasisilaw. Mayroon akong paninindigan at para sa bayan. Kayong 4, wala kayong paninindigan. Wala kayong bayag. Para nyo nang bininta ang pag-asa ng taong bayan. Sana na malulutas na at matutuldukan ang korupsyon sa flood control scandal sa ating bansang Pilipinas. Pero anong ginawa ninyo? Nag-recant kayo. Bininta nyo ang inyong pansariling interes. So wala kaming magagawa dyan kasi choice nyo yan. Sana masaya kayo sa ginawa ninyo na pagre-recant o pagtataksil sa inyong mga kasamahan.
Samantalang gumawa tayo ng kanya-kanya nating salaysay na pawang katotohanan lamang. Wala hong sapilitan. Nakapunta na nga tayo sa Senado eh. Di ba? Doon, nagsabi na tayo ng totoo nun. Pero nagawa nyo paling nag-recant dahil sa malaking halaga na pera na inoffer sa inyo. So, by the way, good luck po sa inyo. Alam nyo po, sa totoo lang po, proud ako sa Marines, lalong-lalo na at nakasali po ako dito. Sa aming grupo. Sa totoo lang po, hindi po ako Marines. Army po ako. Katunayan po, nagpagawa kami ng uniform namin nang akala namin ay sulit na kami. Yung pala, may balimbing din pala. At bumaliktad ng dahil lang sa malaking pera na tinapal sa kanila. Ngayon, nagpa-presscon kayo. May face mask na kayo, may sunglass, may sombrero. Samantalang lumalabas naman tayo. Wala tayong face mask. Walang sunglass. So, nahihiya kayo sa sarili ninyo. Dahil alam nyong mali ang sinabi nyong pagre-recant. Alam namin na napilitan lang kayo dahil lang sa pansariling interes sa pera. So, good luck po sa inyo. Sasaluduhan ko lang po si Sir. Galing. Galing. Tuloy-tuloy lang, Sir. Nasa likod niyo yung taong bayan. Huwag kayong mag-alala. Ito yung matindi. Ito ano matindi? Imbis na magpaliwanag kung ano ang nangyari sa kanyang mga flood control projects at bakit binaha ang kanyang distrito, abay, humirit pa ito Sino yan? Sino yan? Si Sandro. na mag-release ng pondo ang national government para sa mga flood control projects ng kanyang lugar. Dahil ang sabi niya, may mga lugar daw sa kanyang distrito na tumaas ang tubig. Ganyan ang term na kanyang ginamit. Tumaas ng bahagya, tumaas yung tubig, ganon. Hindi niya sinasabing baha. Hindi niya ginagamit yung term na bumaha. Ang pangit nga naman. Pero pag makita mo yung mga videos doon sa kanyang distrito, aba, hindi lang basta tumaas. Talagang bumaha. Oo. Kilala nyo? Ito yung blind item na walang clue. Talagang alam na ng lahat ito. Alang yung buhay to. Ang lakas ng loob mo, sir. Ang lakas pa naman nitong mga insulto, no? Ang lakas nitong makapagsalita tungkol kay Vice President Sara. Ang lakas nitong manglait, di ba? Pero ako, sir, talaga bilib ako sa strength. Strength of character. Parang hindi ka apektado. Parang wala kang pakiramdam, ha? Ano ba yung suot-suot mong armor? Ibang klase, sir. I have never seen a person who is as bold as you, ha? Grabe. 'Di ba? Makita mo halos lahat ng taong nakapanood ng video, hinanap ka agad
kung ano yung response mo. Hinanap ka agad kung anong sasabihin mo. Tapos ang sasabihin mo, may konting pagtaas sa tubig. Ang problema, kasi hindi nag-release ng pondo ngayon taon para sa flood control. Yawa. Abala ka dyan. Basta Now, when you evaluated these documents, nakita niyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022? Nakita ko po dun sa disbursement voucher po. Magaling din tong tagapagsinungaling na kasama nila, no? Si Attorney Wamil. Oo, pero dito mako-corner siya mga ka-reaction. Maya-maya, tuloy po ang impeachment. Now, when you evaluated these documents, nakita niyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022? Nakita ko po dun sa disbursement voucher po na si Asek Limuel G. Ortonio po. No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct. Opo, Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023 confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that? Yes po. And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba? Yes po. And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's correct po. Grabe. Di ba? Alright, dito naman po tayo kay Sir Harold Respicio. Right. Magandang gabi mga Karesbakers! Ngayong linggo na ito po ay pag-uusapan natin ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. At alam ko po sa inyo na maraming mga katanungan ang inyong nararamdaman at ang inyong nasa isipan ay hindi po naliliwanagan. Hindi po kayo nakakaintindi ng masyado tungkol sa ating impeachment trial. So, basahin po natin ito. Sino po sa inyo ang nanonood sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Ito po, meron pong mga Karesbaker natin kasama mula sa Luzon. Isang kasama nating Ilocanong Karesbaker. Meron po siyang tanong. Attorney, dalang ko mang idamag ko, no, kwa, mabalin, panggap na ito'y mapasamak na, impeachment ni, ito yung impeachment. Siyempre, subsubaybay ang may matda ito'y, Attorney. Kaya may mat ko mga maamuan, no ataba liwanag na pala dito nga maururay iti sambayan ng Pilipino tsaka sa buong mundo nga lalong-lalo na po sa flood control na nangyayari ngayon. Lori Jane, hello baby. Ano po ang bayan ninyo, Lori Jane? Taga saan bayan po kayo? Lawag. Lawag, Ilocos Norte. Alam niyo po ba na lahat ng mga ng mga respisyo ay mula sa Ilocos Norte? Marami pong respisyo sa Isabela, meron pong mga respisyo rin sa Mindanao, pero lahat po kami ay galing sa Ilocos Norte. Alam niyo po ba yun? Meron po kayong kilalang attorney respisyo din dyan. Kamag-anak po namin yan. Alright. Kumusta po kayo dyan sa Ilocos Norte, Madam Lori Jane? Ayos naman po ang pero tulad na po ng nasabi natin na sa flood control, marami pong bagyong dumarating at marami po tayong mga kababayan na nagsasuffer po sa mga flood. Si Lori Jane po, siya po ay isang Ilocano mula sa Lawag. Siya po ay nagtatanong tungkol sa ating impeachment trial. At sinasabi po niya na ano po kaya ang mangyayari sa ating flood control investigations ngayong lahat po ng panahon ng Senate ay nasa impeachment trial na po. Lumabas po ang balita na sabi po ni Erwin Tulfo na ang investigasyon na lang daw po sa flood control ay mapupunta na lamang sa Ombudsman at hindi na ito tatalakayin ng Blue Ribbon Committee at magsasampa na lang po daw sila ng kaso. Yun po ang kanilang gagawin. So, makikita po ninyo na ang Senate po, it looks like na magfo-focus na lang po sila sa impeachment trial. Nasa pangalawang article pa lang po tayo ng impeachment. Grabe, no? Yung mga ka-reaction, yung Blue Ribbon Committee, hindi na raw mag-aano ng flood control. Nako, mga ka-reaction. Wish come true kay Tamba tsaka kay Bangag, Trial natin ngayon mukhang magtatagal po hanggang December at kapag sobrang tagal nila ay magtatagal din ito hanggang
next year. At pagdating po sa Senate at pagdating sa Blue Ribbon Committee, ay mukhang wala po tayong maasahan na investigasyon sa kanila. Pero po, noong SONA po, sinabi po ni BBM ay magsasampa siya ng kaso sa mga nagnakaw ng pera ng ating taong bayan tungkol sa flood control. Pero kung ibig sabihin po nito ay merong mga magagawang mga paraan o proyekto para solusyonan ang mga pagbaha sa inyong lugar dyan sa Lawag, Ilocos Norte, hindi ko po alam. Dahil po ang nakafocus daw po ngayon si BBM sa pagsampa ng kaso ng mga nagnakaw ng pera doon sa flood control na dapat na nila'y ginawa na noong unang panahon pa lamang. Kaya Lori Jane, sorry ka na lamang, yung mga nararamdaman mong pagbaha sa inyong lugar ngayon dyan sa Ilocos Norte, it looks like magpapatuloy pa rin yan. Abangan mo na lang ang kanilang ginagawa ng pagsampa ng kaso ng mga nagnakaw ng pera ng ating mga flood control projects dito sa ating bansa. Alright. Pakinggan naman natin itong ating resbacker mula sa Cebu, si Benji Mutia. Dudong, kumusta dong? Attorney, bayo hapon sa tanang nabilang sa iyong programa. Benji Mutia, Karkar Cebu, Attorney. Maayong hapon, Benji. Ano ang katanungan mo, Benji? Tanong ko lang, Attorney, ano ba talaga ang gusto niyong patunayan sa impeachment? Accountable ba talaga ang pangalawang Pangulo sa mga isyong ibinabato sa kanya? Alright, ito po ang gusto nilang patunayan sa impeachment para po maliwanagan kayong lahat. Ang gusto po nilang sabihin ay kailangan daw po sanang mag-liquidate ang Office of the Vice President ng kanilang paggastos ng confidential funds. At nakalagay daw po kasi sa batas na kapag hindi na-liquidate ay yung taong accountable ay presumably na ninakaw yung pera. Pero mamaya po talakayin natin kung ano talaga ang sinasabi ng batas tungkol dyan. Kapag hindi ka ba humawak ng pera, dapat bang ikaw ang panagutin o panagutin lang natin ang humahawak ng pera? Malalaman po natin yan, i-discuss po natin yan mamaya extensively. Abangan mo, Benji, alright? Salamat, Attorney. Alright. Tawagin naman natin itong ating resbacker na si Pipito Artianza. Pipito! Attorney, ang tanong ko po ay sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa ating bansa na mga hearing sa Senado maging sa Kongreso, ang mga pinag-uusapan nila ay ukol sa mga batas na ipinairal sa ating bansa. Alam natin na may mga twisting na at pagbinding na bend the law. Wala bang kapangyarihan ng Supreme Court nito para makialam na upang makorek sila na mali na sila sa kanilang ginagawa? Alright, may kapangyarihan po ang Supreme Court. Kabayan, kaso nga lang po marami na po tayong isinampa sa Supreme Court. Marami na rin pong hindi nila dinedecide. Medyo matagal pong mag-decide ang Supreme Court. Tama po ang inyong sinasabi na dapat humakbang na po ang Supreme Court kapag nagsampa tayo ng kaso sa kanila at sana po bilis-bilisan nila ang kanilang ginagawa. Pero wag po kayong mag-alala, marami po ang nagpe-petition, hindi lang po nababalitaan dahil po wala rin ginagawa ang Supreme Court. Alright? Salamat, Attorney. Okay, maraming salamat po sa ating mga karesbackers na nagtanong tungkol sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ilang linggo na po ang nagdaan. At napakinggan na rin po natin ang mga maraming witness. Napakinggan na rin po natin ang mga spiel ng ating mga prosecution at mga cross-examination ng ating defense. Ano ba ang gusto nilang palabasin dito sa ating latest na hearings dyan sa impeachment trial sa Senado? Para po maliwanagan kayong lahat, ito po ang gusto nilang mangyari. Nakabatay po iyan sa circular ng Commission on Audit. Yun po ang paulit-ulit na sinasabi ng kanilang panghuling witness na si Attorney Uamil. Yun po ang kanyang sinasabi dahil daw po hindi daw po sila nag-liquidate ng confidential funds. Dahil daw po noong panahon ni VP Sara Duterte bilang Vice President ngayon po at nung panahon na siya ay Secretary ng DepEd, meron pong mga daang milyon na inilabas na pera para sa kanilang Special Disbursing Officer. At syempre po kapag naglabas ng pera, kailangan pong i-liquidate yung inilabas ng pera. At sinabi po niya na kapag hindi na-liquidate, ay ang mananagot daw po ay ang head of agency na si VP Sara Duterte dahil yun daw po ang isinaad ng batas. Alright, sige po sir. Tingnan po natin ang basehan na kanyang ginagamit, yung circular ng Commission on Audit. Ang kanya pong tinutukoy ay ito pong 8.3 ng circular mula sa Commission on Audit. At ito po ang sinasabi, naka-flash po sa inyong screen itong provision na ito. Sabi po, failure of the
accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by and duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Alright! Kapag hindi daw po nag-liquidate yung accounting officer, ang presumption daw po ng batas ay ibinulsa ng accountable officer ang salaping iyon. So, ibinulsa po ba ni VP Sara Duterte yung confidential funds? Yun po ang sinasabi ni Attorney Wamil. Pero po, tingnan po natin, accountable officer po ba si VP Sara Duterte? Dito po sa parehong circular na ito, nakadefine po ang accountable officer. Tingnan po natin sa taas. Ito po, accountable officer refers to every officer of the government whose duties permit or require the possession or custody of government funds and property and who shall be accountable therefore and for the safekeeping thereof in conformity with laws and regulations. Ibig sabihin po, in Tagalog po, kung sino man po ang may kakayahang humawak ng pera or binibigyang pahintulot na humawak ng pera ng ahensya na iyon, yun po ang accountable officer. At nakalagay po dito sa parehong circular ng accountable officer na iyon ay ang siyang Special Disbursing Officer. Tignan po natin ang definition ng Special Disbursing Officer dito sa circular. Ito po ang sinasabi. Ang Special Disbursing Officer I refers to the head of agency or a regular employee designated by the head of agency to be in charge of making disbursements of funds so received and accountable therefore. So yung accountable officer po ay yung head of agency or yung special disbursement officer kapag merong itinalaga yung ahensya. Doon po sa ahensya ni VP Sara Duterte noon sa DepEd at doon sa Office of the Vice President, meron po bang itinalaga na special disbursing officer? Meron po. So, ang accountable officer po ay yung special disbursing officer. Hindi po siya yung head of agency kasi ang nakalagay po sa batas ay or, hindi po and. Kapag and po, kapag nakalagay head of agency and special disbursing officer, ang ibig sabihin po niyan, pwede silang managot pareho, sabay, all at the same time. Pero kapag or po, it's either the head of agency or the special disbursing officer. Kapag meron na pong nakatalaga na special disbursing officer, ang accountable officer na po ay yung special disbursing officer. Kaya Mr. Wamil, witness, Attorney Wamil, alam ko isa kang CPA lawyer, ang interpretation mo po na sinasabi mo ng accountable officer dito sa confidential funds ay si VP Sara Duterte ay mali po ang inyong pagkakaintindi sa batas. Dahil po meron na po siyang naitalagang special disbursing officer, ang accountable officer po, kundi para diyan sa special disbursing officer na iyan. Tanong lagi ng bayan, sino ba talaga ang dapat managot? At sino ang dapat mabulok sa kulungan? Diyan lang muna kayo, re-rest back tayo ulit mamaya. Break muna tayo, baby! Napag-usapan sa pagpupulong ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, Senate President Win Gatchalian, maging si Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na ipapasa na lahat ang investigasyon na may kinalaman sa flood control projects sa Ombudsman. Ayon kay Senator Tulfo, hindi na raw ito didinggin sa Blue Ribbon Committee dahil baka mapurnada pa ang investigasyon. Ito-turn over na ng Senate Blue Ribbon Committee ang lahat ng pinag-uusapan sa kanilang pagdinig sa Ombudsman, pero kailangan pa raw itong isang guni sa lahat ng mga senador. Samantala, inaasahan na raw ni Senator Erwin Tulfo na babaliktad sa kanilang testimonya ang mga Maleta Boys. 4 sa 18 dating security aid ni former Appropriations Chair Zaldico ang nagrecant na ng kanilang testimonya. Ayon kay Tulfo, nakonsensya ang 4 dahil nakita nila na marami silang kinahaharap na demanda. Wow, boys! Boys, 18 Marines, nagkakasama tayo dun sa rally Nagkakasama tayo dun sa hearing Akala ko ba magkakasama tayo hanggang uli? Kinasuhan lang kayo, bumigay na kayo. Pero naiintindihan po natin yan. Pero si Atty. Harold Respicio kapag nagsasalita po kahit kinakasuhan, hindi po ako sumusuko. Pero po naiintindihan natin ang mga kasama natin sa 18 Marines dahil marami po sa kanila ay kinasuhan. Si Mr. Levy Baligod na kanilang abogado rin ay may kaso
Kaya po kapag ang apat sa kanila ay gustong baliktad dahil hindi nila kayang magbayad ng abogado at ang mga gastusin para mag-attend ng mga hearing, nagigets ko po kayo dahil ako din po, ang dami ko na rin pong gastusin dahil dyan. Yan po ang price to pay, sabi nga nila, para sa kalayaan ng ating bansa. Pero hindi bale, meron pa rin po tayong 14 na mga kasama. Ngayon po, sa sinasabi po ni Senator Erwin Tulfo na hindi na sila gagawa ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee, sayang po. Yan ba ang plano nyo after all, Senator Erwin Tulfo? Dahil po, nung panahon ni Senator Marcoleta, nagkaroon po ng investigasyon tungkol dyan sa Blue Ribbon Committee. Siya po ang namumuno at nagkaroon po ng interes ang taong bayan. Yung mga nagtanong po kanina sa akin dito sa ating show, although curious sila sa nangyayari sa impeachment, mas interesado po sila sa nangyayari sa flood control dahil tag-ulan na po. Yung nagtanong po kanina mula sa Ilocos Norte, babahain na po ulit sa kanila, sa kanilang bayan. At doon din po sa aming bayan, sa Reyna Mercedes, Isabela, 2 ilog po dyan. Parati po kaming binabaha. Kailan po mananagot ang mga nagkasala at nagnakaw ng pera ng taong bayan pagdating sa mga flood control projects na yan? Doon po mismo sa aming bayan, dumadaan po dyan ang Cagayan River, dyan sa Cagayan Valley, mga Ilocano po dyan. Dumadaan ang Cagayan River, dumadaan ang Magat River, marami pong flood control project dyan. Tignan po ninyo yung General Appropriations Act. Hundreds of millions, baka umaabot pa po ang billions ang nakalaan na pera doon sa aming bayan lamang para sa flood control project. At ang aming council sa Reyna Mercedes Isabela ay nagkaroon na rin po ng investigasyon tungkol dyan dahil napakasipag namin dyan sa Reyna Mercedes Isabela at sinabayan namin yung flood control investigation noon ng Senate at natagpuan po namin na 5 ang mga pumalya na flood control projects dyan sa bayan ng Reyna Mercedes at hindi pa po yan kasama ang mga flood control projects na nangyari sa ibang bayan ng Isabela at ganoon din po sa Pilipinas. Kung maalala po ninyo sa mga nangyaring investigasyon sa flood control doon sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta noon, ang mga na-highlight lamang ay yung mga galing sa Bulacan. Pero po, meron pong nangyayari dyan sa Ilocos din. Tanungin po ninyo si Governor Tabit Singson, meron po siyang mga post tungkol dyan. At ganoon din po, given the context po, bibigyan ko po kayo ng context mula sa aming bayan, napakarami din po. Ngayon po, ang tanong dyan, ako po mismo, na kapag hindi po kami nag-imbestiga sa aming council at hindi pa namin ito ipinahayag sa publiko, malalaman po kaya ng publiko ang mga iba't ibang flood control projects pa na hindi natutupad. It begs the question po, since yung mga project lamang na inihaharap natin sa Blue Ribbon Committee na nangyari noon ay mostly galing lamang sa Bulacan, bakit hindi po natin itanong yung mga flood control projects na hindi natupad at naging ghost na mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas? Kaya meron pong rason para po ipagpatuloy ang Blue Ribbon Committee hearing doon sa Senate para po madiscover natin ang buong breadth ng scandal na ito pagdating sa flood control projects. Pero tandaan po natin, ang jurisdiction po ng pag-iimbestiga ng flood control projects ay hindi lamang po sa ombudsman. Marami po tayong mga instruments sa ating konstitusyon at mga batas na binibigyan po ng kakayahan na mag-imbestiga ng mga ganitong klaseng iskandal. Hindi po ibig sabihin na tinake up ng isang agency ay dapat hindi napakialaman ng isang agency. Tandaan po natin, sa ating saligang batas, ang ombudsman po, ang role po niyan ay mag-prosecute ng mga nagkakasala sa ating bansa na mga public officials, particularly kung gusto po niyang mag-imbestiga at gusto silang ipakulong at i-prosecute criminally, okay po, ombudsman, go ahead. Pero it doesn't change the fact na mawawalan po ng kapangyarihan ang ating Senate na mag-inquire ng mga information para matulungan po silang gumawa ng batas. At kasama po sa ating paggawa ng batas ay yung maayos na pag-appropriate ng ating budget, maayos na pagbid ng ating budget, maayos na pagpapatupad ng ating budget at maayos na paghabol sa mga nagnanakaw ng ating budget. Kaya meron pong dahilan para ipagpatuloy ang ating flood control investigations doon sa Senate. Ngayon po, parang namamatay na po ang investigasyon dito sa flood control projects. At ang naririnig po natin na istorya ngayon, lalo na po sa SONA ni BBM, ang sinasabi po niya ay ipapakulong po natin, malapit na po na ipapakulong na natin ang lahat ng nagnakaw ng pera ng taong bayan pagdating sa flood control project
na ayan. Alright sir, gawin nyo na po. Pero po, balikan po natin ito mula sa umpisa. Naalala nyo po ba yung mga nakaraang SONA ni BBM? Naalala nyo po ba kung saan binanggit niya na kasama sa kanyang mga successful na projects ay mga flood control projects? Naalala nyo po ba? Panoorin po ninyo ito. Ayan po, pagkatapos po ng SONA na yan na ginawa ni BBM, dyan na po lumabas yung mga iskandalo pagdating sa flood control dahil nagkabaha-baha na po tayo dito sa Metro Manila. At bilib na bilib po ako noon kay Vico Soto dahil siya po yung unang nagsalita noon dahil ang kalaban niya sa politika na malaking kontraktor pagdating sa flood control, siya yung kanyang itunuturo. Kaya nagkaroon tuloy ang interest ng taong bayan pagdating sa flood control projects dahil sikat na sikat si Mr. Vico Soto kaya naumpisahan yung flood control projects investigations dyan sa ating Senate. At yan po ay pinangungunahan noon ni Senator Marcoleta at lahat ng mata ng Pilipinas ay nakaantabay po noon dyan sa flood control project na iyan. At lahat po ay mukhang mahuhuli na at lahat po ay nailalabas na po. Lumalabas po ang napakaraming mga flood control projects na hindi po nagawa, na hindi po kompleto ang pagkakagawa o kaya naman ay hindi na ginawa at all at ninakaw na lang straight ang pera. Ngayon po, tingnan po natin ang nangyari pagkatapos niyan. Dahil po sa malaking balita na lumabas pagdating sa flood control scandal, nagising po ang damdamin ng taong bayan at sila po ay nag-clamor ng pananagutan mula sa ating mga public officials. Kaya po napilitang tumakbo si Zaldico. At criticize po natin si Zaldico noon. Ang itinuturo po nila na may kasalanan noon ay si Zaldico. Ipinakita natin ang kanyang marangyang buhay at ipinakita rin po natin yung kanyang napakaraming mga bodyguards. Pero po pagkatapos, tumakas ni Zaldico dahil po sa nangyayaring pagpapahiya sa kanya at pagtuturo sa kanya ng taong bayan, pagpilori sa kanya ng taong bayan, napilitan po siyang lumabas sa Pilipinas. At dahil patuloy pa rin po ang pagtuturo sa kanya bilang ulo daw ng flood control scandal, ang kanya pong ginawa ay naglabas po siya ng kanyang video mula sa ibang bansa. At kanyang sinasabi na ang may kasalanan dito ay, sabi niya, ang executive department. Hindi po niya itinatanggi ang lahat ng natuklasan ng Blue Ribbon Committee under Senator Marcoleta. Hindi po niya itinatanggi na daan-daan o libong-libong mga flood control project ang hindi nagawa. Hindi po niya itinatanggi na ang dahilan ng patuloy na pagbaha sa ating bayan ay dahil sa mga palpak na flood control projects na yan. At hindi rin po niya itinatanggi na marami siyang nahawakan at na-distribute na pera. Pero po, meron po siyang itinuturong tao at that time. At hulaan nyo na lang po kung sino ang kanyang itinuturong tao. At dyan na po nagsimula ang pagbagsak ng mga taong sangkot dito sa flood control project. Dahil yan na po ang panahon kung kailan sumigaw na ang taong bayan na ipakulong na silang lahat. At kung mapapansin nyo po, dyan na rin po ako nagsimula na nagsalita dyan sa flood control project na yan. Dahil po napapansin na po namin na iniipit na po nila ang lahat ng nagsasalita patungkol sa flood control. Naalala nyo po si Sergeant Gutesa noon. Nagsalita po si Sergeant Gutesa about sa flood control. Pero po may lumabas na video na iniipit siya at napilitan rin siyang mag-recant ng kanyang testimony dahil nga dinetain siya sa kampo ng militar at iniipit ang kanyang pamilya. So ganun po ang nangyari, marami po ang naipit na mga tao. Siyempre po, nagrally po ang taong bayan, kasama po ako sa mga nagrarally na iyan, at marami rin po sa mga kasamahan ni Senator Marcoleta na ayaw nang ipagpatuloy ang flood control project investigation doon sa Senate dahil po ang dami pong nadadamay. Dahil nadadamay po ang buong gobyerno ng Pilipinas, nadadamay ang napakaraming senador, nadadamay ang napakaraming congressman. Kasama na rin po yung mga prosecutor dyan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ngayon. Nadadamay na po, pati po ang presidente ng Pilipinas. Kaya sabi nila,
Senator Marcoleta, please, keep quiet! Keep quiet! Tama na muna, wag muna kayong magsalita. Pero po ang taong bayan, hindi mo po mapapatahimik yung mga yan. Kaya patuloy po kaming nagrarally, ayaw po naming sumuko. Inalabas po namin lahat ng ebidensya kahit hindi sila magpatuloy ng Blue Ribbon Committee hearing noon patungkol sa flood control. Patuloy po kaming nag-iingay diyan sa social media. Kaya yung sinasabi nila noon na nagdi-deliver ng pera mula kay Zaldico ay inilabas po namin yung 18 Marines. Noon po, naniniwala tayo na si Zaldico ang may kasalanan, yung kanyang mga bodyguard ang may kasalanan. Ngayon, nagsalita na po ang kanilang mga bodyguard. Yan na po ang kumpirmasyon sa sinasabi ni Zaldico. At lumabas na rin po ang pahayag ni Romualdez. At ang itinuturo niya pa rin po ay ang iisang tao. At ang taong yon ay ang executive pa rin. Pero mahirap po kasing sabihin ang pangalan ng taong iyon dahil mahilig po silang magsampat ng kaso. Pero po kung malaman ninyo kung kanino nakavest ang executive power, basahin nyo lang po ang ating konstitusyon. Ang executive power ay nakavest sa iisang tao lamang at yan ay blank ng Pilipinas. So, ganoon po. Ang nangyari na po ngayon, since ayaw na nilang ipagpatuloy doon sa ating Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon patungkol sa flood control, ngayon po ang ginagawa nila ay rineresbakan nila tayo. Siyempre po, kapag merong nakita tayong katiwalaan, hindi po ba dapat tapusin natin ito hanggat managot lahat? Hindi po ba dapat ipagpatuloy natin ng investigasyon at mag-rally po tayo para hanggang gumawa ng hakbang ang ating gobyerno para mapanagot lahat? Ngayon po, ano po ang ginagawa ng gobyerno? Ano po ang ginagawa ng gobyerno? Imbes na magsampa ng kaso, ay kinakasuhan po nila at ipinapakulong. Sino po ang mga napakulong? Ang pasimuno ng investigasyon ng flood control project, ng flood control scandal na si Senator Marcoleta. Nasa kulungan na po siya ngayon. Siya po ay pinapatahimik. Sino pa po ang pinakulong? Si Mike Defensor, dahil siya po ang nagbibigay ng suporta. Kapag sinasabi kong nagbibigay suporta, ay siya po yung nag-o-organize ng ating mga rally, nag-o-organize sa kanila, nagbubuklod-buklod sa kanila para po kami ay sabay-sabay na mag-rally at magtestimonya sa mga official government proceedings na ito. Ipinakulong na po nila si Mike Defensor dahil isa po siyang magaling na pasimuno. Kaya napapansin nyo po, simula nung nakulong na si Mike Defensor, ay wala na pong masyadong rally. At wala rin masyadong investigasyon. At ganun po ang nangyayari. Kaya naglelelo na po tayo in that respect, Mr. Matibag. Ang mga huling balita po ay gusto nilang kasuhan si Lian Leviste. Yan, kasama po natin iyan sa mga nagrarally dahil siya rin po ang nag-e-expose ng mga usap-usapan nila noon dun sa Congress kung paano nila nanakawin ang pera ng taong bayan. Isang epektibo rin po yan na tagapagsalita, si Lian Leviste, dahil siya ay cute na cute din. At marami rin siyang fans, katulad din siya ni Vico Soto. At isa rin pong iniipit nila ay si Meow Meow, Congressman Kiko Barsaga. Isa rin po siyang malakas na tagapagsalita patungkol sa ating pagkontra dito sa pagnanakaw nila ng pera mula sa mga flood control projects. Tinatawag po niyang mga buhaya ang mga nasa House of Representatives. At dahil po dyan, siya po ay sinabak at hindi na po siya miyembro ng House of Representatives ngayon at isa na po siyang free agent. Hindi na po siya congressman ng Pilipinas. Hindi na po siya public officer. Yan po ang naging landas ng mga taong nagsalita laban sa korupsyon. Yan po ang naging response ni BBM at ng administrasyong ito, ng gobyernong ito pagdating sa flood control scandal. Napakahabang panahon po na naging problema natin ang pagbaha. Paulit-ulit po, nung nagkaroon po tayo ng pagkakataon upang maliwanagan kung bakit hindi naaayos ang pagbaha sa ating bansa, bigla ninyong ipinatigil dahil lahat po kayo ay itinuturo at hindi pa po kayo satisfied. Pinakulong nyo pa po silang lahat at kinasuhan nyo pa po silang lahat at kasama nyo na rin po ako dyan sa inyong mga kinasuhan. Kaya't, ang natitira na lang po na gagawin nila ngayon ay sabi ni BBM magsampa daw sila ng kaso sa mga totoong nananagot. Pero sir, ang ebidensya po ngayon, sufficient na po ang ating mga napag-usapan sa flood control scandal. Sufficient na rin po ang mga lumabas na expose ng mga involved na tao. Sufficient na po ang ebidensya. Meron pong iisang tao na ituturo.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.